Hello mga kabayan, ito na part 3 na ng ating tips para sa mga baguhan na nag-aaral ng Nihongo or Japanese language. Pasensya na kayo ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi panggabi yung shift namin. Pagdating ko umaga na, tutulog na kasi. Ngayon wala kami pasok mamayang gabi, kaya ito naisipan ko ulit na gumawa ng tips baka sakali makatulong lang sa mga nag-aaral dyan sa Pilipinas ng Japanese language. So ngayon, sa part 3 natin, ang ituturo ko sa inyo is numbers naman, kung paano sila magbilang. So simulan na natin. So ngayon guys, simulan natin magbilang. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. So, sa Japanese na pagbibilang, ang 1 is ichi. Ichi. So, kung sa sulat nila yan, sa hiragana, na tinatawag nila is ganito. Yan. Ito namang number 2 is ni. Ni. So ganito naman siya sulatan sa kanila. Yan. So yung 3 naman is sang. Sang. Or ganito naman sa sulat nila. So yung number 4 naman is yung ganito naman sa kanila kung sulatin. Yan. Yung number 5 naman is go. Go. Kung tawagin, go. So, kung susulatin natin sa kanila, ganyan. Yung number 6 naman is ruku. Ruku. Kung sulatin sa kanila, ganito. Yan. Ito namang 7, nana. Nana. Or ganito sa kanila. Yan. Yung 8 naman is hachi. Hachi. Or ganito sa kanila. So yung number 9 naman is Q. Q. Yan. Kung sulatin sa kanila, ganito. Yung number 10 naman is Ju. Mali. Ito pala. Ju. Sa kanila naman ganito. Yan. Yan ang numbers nila from 1 to 10. So yung nila, minsan may isang basa dyan, shi. Shi. Ganyan lang sa sulat nila. Or sa Romanji is ganito, shi. So yung nana naman is shichi ji. Shichi pala, shichi ji. Shichi. Or ganito, shichi. Ayan, ganyan ang 1 to 10 nila. So ang turo sa amin ng aming sensei dati sa pagbibilang ng numbers sa Japanese, so ganito yung tinuro sa amin, tuturo ko rin. So shoutout sa'yo Sensei Ivan Carl Kaisip, Sensei, thank you very much sa diskarte sa pagbibilang, at mabuhay ka Sensei. So 1 to 10 ganyan. Shortcutin lang natin, gagawin tayo dito ng siyempre 1 to 10 alam na. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, Ayan. So pag sinabi mong 10, so ito na siya. Ju, Ju. Yan.
Yan yung 10 nila ha. Ngayon, pag sinabi mo naman 20, ayun yung number 2, ni. Tapos kukunin mo yung 10. So, ang basa, ni, ju. No? Ni, ju. Yan. Yan ang basa. Tapos, yung 30 naman, kukunin mo yung sang. San, ju. So, yung 40 naman, ayun, yung, no? Sa pagbibilang kasi nila, no, mga naririnig kong mga apo na nagbibilang, pag 1 to 10, ang bilang nila is ganito. Ichi ni sang, yung 4 nagiging shi. Ichi ni sang shi gu ruku nana hachi kyuju. So, ganoon sila magbilang ng 1 to 10, ano? Pero pagka ang binibilang na nila is sumabot na halimbawa ng 40, hindi nila binabanggit yung yung shi, ju, hindi. Ito ang ginagamit nila, yung yong. So, magiging yung ju. So, ganun lang, dire-diretso lang. Yung 5 is go. So, magiging go, ju, guju, no? Yung 60 is roku, rokuju. Rokuju. 70 is nana. Ayun, nana. Nanaju. Nanaju. Yung 8 naman is hachi. Plus yung 10, di hachiju. Hachiju. Yung 90 naman is Q. So, magiging Qju. No? Qju. So, yung 100 naman is hindi siya Juju kung tawagin pangalan na yun, Juju, no? Magiging ano na to sa basa nila. Hyaku. Hyaku. Yan ang basa lang nila sa 100 nila. Hyaku. So, kung halimbawa, pagbibilang ka ulit ng 101, ano? So, hyaku ka na magsisimula. Hindi na sa ganito. So, hyaku ichi. Hyaku ni. Hyaku sang. Hyaku yong. Hyaku go. Hyaku ruku. Hyaku nana. Hyaku hachi. Hyaku kyu. No? Hyaku kyu. So, ang kasunod na nun is hyaku ju. No? Pagka pag 111, no? Hyaku ju ichi. No? Ju ichi. Kulang pala ako, no? Wala pala ako nung 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ang pagbibilang naman nila dyan is ito nga. Ju. Kukunin mo yung ju. Tsaka yung ichi. So, ju, ichi. No? Ganun ulit sa ni. No? Sa number 2. So, magiging ju, ni. Number 13 is ju, sang, ju, yong, ju, go, ju, ruku, ju, nana, ju, hachi, ju, Q. GQ. Yan, ang kasunod is 20. So, magiging ni. Tapos, 10 din. Hi. Ju. Isa pa palang kabayan, no? Sa pagsusulat nga pala ng pag-uusapan natin is spelling. Pag ganito na kasi siya pala, no?
sa 11 hanggang eto na, hanggang 19, single U na lang pala yan. Nakalimutan ko. Wala na yan. Magiging single U na lang yan. Sa spelling pero pag binigkas mo yan, syempre ganun pa rin. Ju. No. Juichi, Juni, Jusang. Pero kung spelling ang pag-uusapan, ganyan siya. Magiging single U na lang siya. Hindi na siya double U. Na tayo dito. So 30. So san, ju, ichi. No? Or dito, san, ju, ichi. Or san, ju, ni, 32. Ganun lang, tuloy-tuloy lang yun. Hanggang sa bilang ka ng 100. So pagdating mo ng 100, di hyaku na siya. Hyaku. Tuloy-tuloy lang. Yung 99 naman, di ba? Q, J, to. Q, J, Q, Q, J, Q. So, yun ng 99. Then, pas tayo dito sa by 100 naman, no? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Ayan. So, nalaman na natin yung hyaku. 100. So, magiging hyaku lang siya. Ito, hyaku. Yung 200 naman, kukunin mo yung ni. Idudugtong mo yung hyaku. Magiging ni hyaku. Yan. Yung 300 naman, special to. Special. Special. No? Ito yung mga special, guys. Yan. Iba kasi ang basa sa kanila kaya special. So yung 300, hindi mo siya sasabihin na sang hyaku. Hindi. Ang magiging basa mo dyan, magiging byaku. So yung H magiging B, no? Byaku. So pagka nagbilang ka ng 300, start ka ng 300, puntang 400, Byaku ichi, Byaku ni, Byaku sang, ganon. Ganon lang, ulit-ulit lang ganon. Tapos yung 400 naman, yan, ganon pa rin. So kunin mo lang yung tapos yung hyaku. Ayan yung hyaku. Kaya magiging basa dito sa 400 yung hyaku. Sa 500 naman, kukunin mo yung 500 na go. Tapos yung hyaku na 100, magiging gu hyaku. Ito namang 600, hindi mo siya kukunin na roku hyaku, hindi. So mawawala yung ku, magiging ang basa mo lang dyan, mapapalitan siya ng ganito, rupyaku. So double P, no? Rupyaku. Yung 600, rupyaku. So yung 700 naman, walang pagbabago, nana. Ano yung nana? Tapos yung hyaku din, nana hyaku. Nana hyaku. Yung 800 naman, hindi siya magiging hachyaku. Hindi. Ang magiging basa niyan is hapyaku. Kung yung 600 is rupyaku, ito naman hapyaku. Yan ang basa sa 800. So yung 900 naman is yung Q, tapos yung hyaku, Q hyaku. Ang magiging basa niyan, Q hyaku. Yan.
Tapos ang basa naman nila sa 1,000 is seng. Yan, seng. Seng or sen. Yan. So pagka mag-start ka ng 1,000, magbibilang ka ng 1,000 hanggang 1,010. So seng, ichi, sing ni, sing sang, sing yong, sing go, sing ruku, sing nana, sing hachi, sing kyu, sing ju, sing ju ichi, sing ju ni, sing ju sang, sing ju yong, sing ju go, sing ju ruku, sing ju nana, sing ju hachi, sing ju kyu, sing ni ju. Ganon siya magbasa. So, tapos na tayo sa 1 to 10, tapos hanggang 20, 10 hanggang 100, 100 hanggang 1,000. Susunod naman natin is by thousands na, no? So, 1,000, 2,000, 3,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ay, mali. Kulang ako ng 0. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Ayan, 10,000 by 1,000 na. So dito sa by 1,000 na pagbibilang, may mga special ulit dyan. Kung ano yung special dito na numbers, yun pa rin naman yung special dito. So ay wait ang magiging special lang pala talaga dito is ito lang, 8,000. Yan lang pala magiging, kasi ang basa nila dito is seng, diba, sa 1,000. So yung 2,000 kunin mo lang yung 2, tapos yung sen di niseng. Ito namang sang, di sang nga, kukunin mo yung number 3, sang, tapos yung seng di magiging sang, seng naman. So kunin mo yung 4, tapos kunin mo yung seng, seng. So ito namang 5 is go, kukunin mo yung seng, hindi magiging go, seng. Ito naman sa 6,000, kunin mo yung ruku, tapos yung seng magiging roku seng. Yan, yung 7,000 naman, kunin mo yung 7 nana, plus mo yung seng, nana seng, nana seng. Ito namang 8, no? Kung yung sa y by 100 natin is hapyaku, sa 8,000 naman natin iba, magiging seng. So dagdagan siya, no, naging double S, no? Hindi siya half seng, hindi, seng. Yan, 800 natin. So yung 9,000 naman natin is Q, tapos yung 1,000 seng di Q seng, tapos ito na, no, 10,000. Kung tawagin sa atin dyan sa Pilipinas, isang lapad. Ito yon, isang lapad, 10,000 yen. Ang magiging basa naman sa kanila dito, ichi. Ichi. So 1 mang, ichimang. Yan ang basa sa kanila, ichimang na siya. Pag umabot ka na ng 10,000 mahigit,
mang na, no? Ichimang. Ichimang. Pag magbibilang ka naman ng 10,000, magmula ka ng 10,000 hanggang 10,100. So ganun lang. Ano na? Ichimang ichi, ichimang ni, ichimang sang, ichimang yong, ichimang go, ichimang roko, ichimang nana, ichimang hachi, ichimang kyo, ichimang ju, no? Tapos pag ang babasahin mo is ganito, no? Ito yung may mga ano, yung may mga tawag dito, may mga special, no? Kagaya nito. So 10,300, 10,600, 10,800, no? Ang basa mo sa kanya dyan, Ichimang Sambyako. Ganon, Ichimang Sambyako. 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 Yan, Ichimang Sambyako, Ichimang Rupyako, Ichimang Hapyako. At saka ito na guys, pahirapan talaga dito sa numbers na to eh. Dito kasi kung dyan sa atin sa Pilipinas, ang pagbibilang natin sa mga numbers, no, sa mga zero, tatlo lang. Dito sa Japan, apat dito. So ito kaya naging Ichimang. So 1, 2, 3, 4, yan ang magiging kalalabasan lang yan dito, Ichimang. Tapos ito naman, dito ka magdi-decimal point, no? Ichimang. So isang lapad na to, matik, tapos 8,000. Ganun lang ano yan. Isang lapad, tsaka 8,000. So Ichimang Haseng, tawagin. Tapos sa mga nag-aaral dyan sa Pilipinas, no, na mga kabayan natin, ng numbers, ang turo sa amin ng sensei namin, kung ilan lang yung possible na magiging sahod nyo rito sa Pilipinas, ay sa Japan, yun lang, hanggang doon lang muna yung kabisaduhin yung bilangin. Kasi hindi ka naman makakawak ng sobrang laking pera dito sa Japan eh. Kung hanggang saan lang yung limit nung sahod mo, hanggang doon ka lang. Kasi matututunan mo naman na yun dito eh, pagka tumagal-tagal ka kung paano mo bilangin yung pera. Pero dyan siyempre, para iwas ka na sa stress mo sa pag-aaral ng numbers. Halimbawa, sasahod ka lang ng dito, halimbawa natin na ima-maximum na lang natin ng 30 lapad kung tawagin sa atin, no? 30 lapad sa Pilipinas. Dito sa Japan is Sanju Mang kung tawagin nila dito naman. Sanju Mang. So yung 10,000 kasi mang talaga siya, no? Tawagin na, hindi na siya seng. Hindi kagaya nitong mga thousands dito na puro seng, no? Pagdating mo ng 10,000 magiging mang na. Okay? Klaro lang tayo dyan. So tatlong 30 lapad sa dito kung tatawagin nila yan, Sanju Mang. Hanggang dyan lang yung kabisaduhin mong numbers na lang, yung pagbibilang, para kung gusto mong bilangin yung sahod mo, hindi ka malito. Hanggang doon lang muna. Tapos dagdag information ko lang, no, dito sa 1 to 10 kanina na may isang ito yung 4 binabanggit nilang shi, minsan naman yung nanam binabanggit nilang shichi. Ito sa mga naririnig kong nagsasalita dito ng mga Hapon, base lang sa mga naririnig ko, wala rin akong idea. Itong shi, pag ang binibilang nila, no, is 1 to 10 lang, ano ba, 1 to 10 or 1 to 100 lang ang bibilangin nila. Ang basa kasi nila yan dyan sa 4 shi. So 1 to 10 na magiging basa nila yan shi. Ganito nila yung basahin, ay bilangin. Ichi ni sang shi go ruko nana hachi kyuju. Pagdating nila dito, yung 14 hindi siya nagiging
juicy juyong na. So kung shortcut lang, halimbawa bibilangin lang talaga nila is 1 to 10 lang, hanggang dyan lang yung bibilangin nila, malimit nilang ginagamit is yung shi sa pagbibilang, hindi yung yong. Pero pag lumampas sila ng 10, ang ginagamit na nila yung juyong na siya. Tapos ito namang shichi na to na number 7, ginagamit lang nila ito madalas pag nagsasabi sila ng oras. Halimbawa, ang oras is alas 7, no? Ang niyonggo ng oras is, kung tawagin nila yung oras dito, G, no? Pag sinabi nilang shichiji, no? Shichiji, yan. Madalas ito talaga, hindi na G ang binabanggit nila dito sa oras. Shichiji. So, yung shichiji, ang oras niyan is 7 o'clock. So yung 7 o'clock, halimbawa lumampas ng 1 minuto, 7:01, no? So, naging 7:01 na. Pag binasan nila yan, shichiji ipong. So yung pagbibilang sa oras, sa susunod na video ko na yun, kasi marami rin yun maraming ito na muna yung may ko lang, siningit ko lang yan para tapos yung shichi nga pala to, yung shichi na yan ginagamit rin nila yan sa buwan, sa pagbibilang ng buwan. Sa susunod na video ko yan i-discuss ko yan. Sa ngayon ito lang muna yung i-discuss natin kung paano sila magbilang. So sana sa mga nag-aaral is nakapagbigay ng kunting linaw sa inyo, no? Sana nakatulong sa inyo. Palambing na lang ako, like and share na lang kung nakatulong sa inyo. Pero kung hindi at may sarili kayong diskarte sa pagbibilang, yun po yung sundin ninyo. Kung saan kayo mas komportable, doon po kayo. Ang sa akin lang naman is tip ko lang naman ito, base lang ito sa mga naranasan ko na ibinabahagi ko lang. Kung ano yung diskarte nyo na mas madali para sa inyo, doon kayo mas madaling matututo. Yun po ang sundin nyo. So yan lang po mga kabayan. Maraming salamat po. Pa-like and share na lang po kung sakali po. Pero kung hindi naman, mapanood mo lang itong video, okay na ako doon. Maraming salamat.